Pagdating sa food delivery, sobrang solid nito. Yung mga kababayan natin syempre na gusto pong kumita or mag-sideline at least, hindi na mahirapan kumuha ng motor dahil kahit pa hindi cash or hulugan ng kunin nila sa Kainavi is napakadali pong mahuhulugan. So yun guys, welcome back sa ating channel dito sa Paring Charles. At ayun, quick ride lang dito sa looban. Hanap tayo ng quick. Nagpapabili si Mrs. Hanap tayo ng merienda. At habang naghahanap tayo, pag-usapan natin yung nakita nating Facebook post sa group, sa Facebook group ng Honda Navi PH. Ito ilalagay ko sa screen, no, yung Honda Navi na naka Food Panda na bag, mukhang pang delivery, no, ng Food Panda. Mukhang plano ni sir gamitin na pang Food Panda delivery or Grab. Plano gamitin ni sir pang food delivery yung kanyang Honda Navi. So minessage ko siya at na-curious ako kung kamusta yung performance ni Navi as a motorcycle food delivery, no, service. At yun, sumagot naman si sir. Ilalagay ko yung aming conversation dito sa screen. Yan, sa Facebook may chat kami dyan. At ayun, napakabait naman ni sir na pinagbigyan tayo na matanong siya ng konti about dun sa Facebook post niya na picture. Ang dami kasing nag-react din doon at na-curious. So unang tinanong natin, ang alam ko is about kung nagagamit na ba niya talaga si Navi for food delivery. Ang sabi naman ni sir is hindi pa naman daw, kasi siguro inaantay niya pa yung papel, at pero na long drive na rin niya kahit papano si Honda Navi. At yun nga sabi ni sir, ang plano niya is gawing pang Food Panda delivery itong kanyang Navi. At kung makikita nyo sa picture, ang ganda tingnan, no? Ang forma pang deliver, sa totoo lang, personal opinion ko, sobrang forma ng pang deliver mo kung naka Honda Navi ka. At at the same time, sa tingin ko ay talagang sulit na sulit, no, sa halagang 55,000 to 60,000 pesos na motor ay talagang reliable na, no. At ang isa pang tinanong ko pala kay sir, kung pwede ba, tatanggapin ba talaga sa Food Panda or food delivery si Navi kahit 110cc lang. Mukhang okay naman daw, at chinek ko rin sa website ng Food Panda, mukhang tanggap naman. Wala naman naka-specify doon guys na required CC, no. Siguro as long as wag lang mas mababa pa sa 110 sa tingin ko. So pagdating doon sa reliability ni Honda Navi, pagka mga food delivery lang naman, sa tingin ko sobrang power na ito at very capable talaga si Honda Navi. So napag-usapan natin pagdating doon sa food delivery si Honda Navi. At ilalagay ko na rin dyan yung YouTube channel ni sir na nag-share sa atin itong picture dahil nagbablog din daw pala siya. Ayun, pa-support natin si sir at napakabait po. Nag-share ng kanyang mga experiences sa bagong bili niyang motor. So yun, shout out sa sir, salamat po ng marami. So pagdating naman sa paano naman kung gagamitin natin siya na pang MC taxi, no, motorcycle taxi na tao naman yung ating sasakay. So ayun, may nakita rin akong naggagawa ng video about doon. Ang sabi naman, medyo maiksi nga kasi yung motor, no, si Navi. At kapag ka nag-angkas ka, talagang para kayong magjowa dito dahil masyado kayo magdidikit, no. Si client or si passenger, pag umangkas kay rider gamit itong Navi is masyadong dikit. Baka yun, medyo yun ang maging issue kung gagamitin natin si Navi na pang MC taxi. At hindi ko pa rin sure kung allowed ba ang 110cc kay MC taxi na mga apps like Angkas, Joyride. So hopefully malinaw yung boses ko, no. At wala pa yung mic natin, hindi pa dumadating. So yun na nakikita ko, no, pagka ginawa nating MC taxi, kayang-kaya niya mag-angkas. Of course, kahit pa may angkas, paahon, malayuan,
Kaya lang yun nga lang, minsan kasi may mga pasahero na medyo maselan o maarte, lalo na syempre pagka rider ka or MC taxi ka, pawis tayo, no? Mas madalas pawis tayo. Yun, baka pag medyo maselan yung nasakay natin na pasahero, baka medyo mailang o magreklamo. Masyadong dikit. Kasi maiksi lang yung upuan natin eh. Pero depende pa rin naman yun, no, sa pasahero at ayun, unang-una kung i-allow ba ni Grab or Angkas or Joyride si Navi na 110cc pang MC taxi. Pero pagdating sa food delivery, sobrang solid nito. Sobrang tipid din naman nito. Hindi siya FI pero still matipid pa rin, no? At saka yung mga kababayan natin syempre na gusto pong kumita or mag-sideline, at least hindi na mahirapang kumuha ng motor dahil kahit pa hindi cash or hulugan ng kunin nila sa kay Navi is napakadali pong mahuhulugan dahil nga mura ang motor, mura rin ang down at mura ang monthly, panigurado kumpara mo sa ibang automatic ngayon sa market. So yun lang, na share ko lang sa inyo at quick ride lang tayo. Inikot-ikot ko lang dito to sa looban namin guys dahil bawal pa tayo lumabas sa mga main roads. At ayun, hahanap lang ako ng merienda ni Mrs. at baka nagugutom na. At bago ko tapusin pala yung video guys, gusto ko magpasalamat sa inyo, no, sa lahat ng ating viewers at subscribers. Sobrang salamat sa inyo guys dahil monetize na tayo finally kay YouTube, no. At to be honest, hindi ko in-expect na yung pagpo-post ko na yun is talagang maraming manunood. In-expect ko naman na may konting na manunood possible dahil nga yung Honda Navi ay hype siya. Pero di ko in-expect na ganun katindi yung dami ng manunood na talagang parang yung watch hours po 2 video pa lang ay talagang na-hit na natin agad yung monetization requirement. At after ilang videos ay nag 1,000 subscribers din tayo kaagad, kaya sobrang salamat po sa inyo. At ayun, wag po kayong mag-alala at unti-unti po tayong nag-upgrade ng ating gamit sa camera at sa mic para mas mabigyan ko po kayo ng mas magagandang content, no, videos na inyong papanoorin dito sa channel. Ayun, salamat po ng marami, no, sa support nyo at hopefully soon makapag-upload pa tayo ng iba-iba pang mga motor na ma-review natin. Try nating pumunta minsan sa mga iba't ibang kasa, tingin-tingin tayo ng interesting na available na motor doon na pwede natin i-review, no, para sa inyo po. Ayun lang muna guys, abangan nyo yung ating Honda Click 125 na content. Niluluto pa lang dahil hindi pa nakakabit yung mga accessories na binili natin, pero yun, abangan nyo na lang guys at see you sa next video guys. Thank you so much. Ride safe guys, bye bye.